Isang magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay sa Facebook Live. Tayo po ay sa ating programa na The Messenger of the North. Purihin natin ang Panginoon sa tanghaling ito, sa araw na ito, sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin. Tayo po ay iningatan at muli sa araw na ito tayo binigyan ng buhay at kalakasan. Bigay natin ang papuri at pagluwalhati sa Kanya at sa ating pagpapatuloy sa ating Bible study na pangungunahan ni Brother Jomark. Ako po ang inyong lingkod, Brother Jesse Umali, bilang MC ngayong araw na ito. At sa ating magpapatuloy ay tayo ay manalangin. Bibigyan natin ng pagkakataon kay Brother Jomark upang pangunahan niya po ang panalangin sa tanghaling ito. Okay, tayo po ay manalangin. Ako po na yung banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong Panginoon sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa araw-araw. At naway gabayan niyo po kami sa inyong pong pag-aaral sa tanghaling ito. Naway mabusog po ang bawat isa, hindi lamang sa physical, ngunit yun din po sa aming pong spiritual na pangailangan. Tawarin niyo po kami sa inyong pong pagkukulang at pagkakasala, sa aming pong pag-iisip, panalatas ng pagkilos, at ang lahat po na ito ay aming pong dinadalangin at aming puniling sa matamis na pangalan na aming pong tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay, pasalamatan po natin si Brother Jomark sa kanyang pambukas na panalangin. At bago tayo dumako sa ating Bible study na mayroon pong titulo na Anghel o Angel, ay nung nakaraang say ay nilakay po natin sa pangunguna ni Brother Jomark ang yung si Lucifer na naging si Satan. At ngayon naman ay tatalakayin niya ang tungkol sa mga anghel. At bago tayo dumako doon sa Bible study ay magkakaroon muna po tayo ng special song. Pero doon sa ating mga tagapanood, kung meron po kayong mga request prayer, kindly chat or send your request prayer dito sa ating chat box. At mamaya po sa closing prayer ay atin pong ipapanalangin ang inyong mga request. Kaya ngayon po tayo magpatuloy at bigay natin ang panahon kay Brother Jomark kung siya ay mayroong video para sa special song, ay bigyan natin sa kanya ang panahon.
Amen. Thank you so much sa ating dalawang kapatid. Ang nag-instrument ay ang ating kapatid na si Mac Maniago at ganoon din ang ating kung umawit ay walang iba kundi si Sister LJ Valdez. Kaya ngayon po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa ating paksa ngayon patungkol sa angel. At muli, katulad na aking nabanggit kanina, kung kayo po ay merong mga request prayer, ay nyo pong i-chat sa ating chat box. At mamaya sa ating closing prayer ay ating pong ipapanalangin ang inyong mga request prayer. Kaya ngayon po ay sa ating magpapatuloy, ibigay na natin ang panahon sa ating kapatid, kay Brother Jomar Gonzales. Muli po, magandang tanghali po sa ating lahat. Mga minamahal po na mga tagapakinig at manonood sa atin pong programa na Messengers of the North. At ngayon po ay dadako na tayo sa atin pong pag-aaral sa tanghali po ito na bagaman kayo po ay kumakain ng tanghalian, ay sabay niyo na rin po ng pagkain espiritual sa oras po na ito. At tulad nga po ng sinabi ng ating pastor, na tatalakayin po natin sa tanghali po ito ay patungkol po sa mga anghel. Okay. So, ngayon po ay share ko lang po muli ang aking screen. Ayan po. So, atin pong pag-aaralan sa tanghali pong ito ay patungkol po sa mga anghel. Okay? So, ngayon po, basahin po natin ang Genesis chapter 32 verses 1 and 2. Ang sabi po ay ating pinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob, nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos. At tinawag niya ang pangalan ng daking iyon na Mahanaim. Kaya ito po sa talata pong ito ay ang mga anghel ay na-recognize po na kilala ni Jacob. Sabi niya, ito ay hukbo ng Diyos. No? So nakita niya po yung mga anghel ng Diyos at tinawag niyang hukbo ng Diyos. No? At sa Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 13 at 14, ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong paglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan. Okay, so sa talata pong ito ay tinatawag ang mga anghel po na mga ministering spirits, no? O espiritong tagapaglingkod. So sa una pong talata, atin pong binasa, tinatawag pong hukbo ng Diyos. At dito naman po sa talatang ito, sila po ay mga ministering spirits. Okay? So, dadako po tayo sa katangiang pisikal ng mga anghel. Okay, basahin po natin ang Genesis chapter 3 verses 22 to 24. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon unat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya.
Ano pat tinaboy ang lalaki at nilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden, ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Kaya yan po ang bunga ng kasalanan na ginawa ng ating mga unang magulang. Kaya sila po ay pinalayas no, sa halamanan ng Eden or Garden of Eden. At doon po ay isang anghel ang pinadala upang bantayan no, ang Garden of Eden. Okay? Dahil nga sila po ay nagkasala, ay wala po silang karapatan na kumuha ng bunga ng punong kahoy. No? Sabi nga po dyan, na at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Wala po silang karapatan na kumuha doon sa Tree of Life kasi sila po ay kumuha doon sa puno ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Okay? Pero sa mga susunod po na pag-aaral natin, lalaman po natin kung tayo po ba ay may pag-asa doon sa Tree of Life. Okay? Pero sa ngayon ay ito po muna ang ating focus patungkol po sa mga anghel. No? Kaya nung pinalayas sa Eden, sila Adan at Eva, ay meron ng cherubim no? na nagbabantay sa Garden of Eden. Yan. Sa Genesis chapter 19 verses 1 and 3 naman po, ang sabi dito, at nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila, at inikod ang muka sa lupa. At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsikain. Okay? So, yan po ang nangyari no, sa panahon po ni Lot. No? Tinatakpan ng kanilang kaluwalhatian o dalawang anghel ang kumain, ang uminom kasama si Lot sa Sodoma bilang mga tao. Yan. So, yan po ang pangyayari ng panahon ni Lot. At ito po yung time na bago po gunawin yung Sodoma at Gomora. Okay? Sa 19 verses 10 and 11 naman po, datapat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ng pintuan. At mga taong nasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila ang muntit malaki. Ano pat sila yung nangayamot sa paghahanap ng pintuan. Okay? Kaya diyan po natin mapapatunayan na ang mga anghel ay napaka-makapangyarihan. No? So, kung nais niyo pong malaman kung ano po yung buong istorya ng pangyayari pong ito, ay pwede niyo pong basahin yung Genesis chapter 19. No? Bakit sila binulag ng mga anghel? No? At ito rin po talaga yung time na malapit ng gunawin ang Sodoma at Gomora. Okay? So, sa mga awit chapter 103 verse 20, ang sabi naman po, purihin ninyo ang Panginoon ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Ayan. So, talagang malakas po ang mga anghel, makapangyarihan. O kung alalahanin po natin, sariwain natin yung kasaysayan po ni ako. No? Siya po ay nakipagbuno sa anghel, ay kahit ano lang po, kahit touch lang or hipo lang ay pwedeng masaktan po ang tao. Ganun po makapangyarihan ng mga anghel.
So, yan po mga kapatid, mga kaibigan. Talagang powerful din ang mga nilalang ng Diyos na mga anghel. Okay. Sa ikalawang hari po, Kapitulo 6, versikulo 14, versikulo 17, kaya't siya'y nagsugo roon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbang maaga at maglabas, narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, "Saba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin?" At siya'y sumagot, "Huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila." At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita." At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at sila'y nakakita at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. No? Kaya, ang mga anghel, no, ay hindi po natin nakikita. Ngunit minsan po ay binibuksan po ng Diyos ang mga mata ng tao upang makita sila. Gaya nga po dyan sa kasaysayan sa Biblia, sa talatang 17 na nabasa po natin, na idinilat po ng Panginoon ang mga mata ng binata at doon po nakita nila yung bundok puno ng mga kabayo, mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. So sa mga kasaysayan po ng mga Israelita, no? Kung pag-aaralan po natin, no, kadalasan ay talagang nananagumpay po sila. No, hindi po dahil sa kanilang sariling effort, no, kundi dahil po sa Panginoon, no? Dahil po sa Panginoon, no, at mga anghel. Ang bagaman hindi nakikita ay talagang kumikilos, no? At sa mga bilang naman po, kapitulo 22, versikulo 22 hanggang 27. At ang galit ng Diyos ay nagningas sapagkat siya'y naparoon at ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya. Siya nga'y nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na hawak ang kanyang bunot na tabak. At ang asno ay lumiko sa daan at napasaparang. At pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Na magkagayon tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan. Ang isang bakod ay sumasadako rito at ang isang bakod ay sumasadakong iyon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y inipit sa bakod at naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daan, lilikuan kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. No, kahit hayop po pala, no, ay nakikita po nila ang anghel. No, sa ayon po dyan sa binasa po natin. At kung nais nyo rin po na malaman kung ano yung buong kwento, no, pwede rin nyo pong basahin sa buong chapter po ng 22 ng Numbers, no? At doon nyo po malalaman na kung ano nangyayari, no, dito kay Balaam at dito sa asno. Basta po ang punto dito ay kahit ang mga hayop, no, ay nakakakita sa mga anghel. Ayan. Sa Apokalipsis, Kapitulo 19, versikulo 10, sabi po dito, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan.
ako'y kapwa mo, alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. So ito po yung sinulat po ni John the Revelator, no? So nakita niya po ang anghel ng Panginoon, no? Kapag nakita talaga ng tao, no, ay kapag nakita ng tao ang anghel at naintindihan ang kasagraduhan ng mga mensaherong ito, natural lang na sila ay sasamba. Pero ano nga po ang sabi ng anghel kay John the Revelator? Sabi po sa kanya ng anghel na ingatan mong huwag gawin yan, no? Sapagkat ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. No? Kaya ang sabi ay sabi ng anghel kay Juan na sumamba ka sa Diyos. So yan ang sinabi ng anghel sapagkat siya rin ay kapwa alipin, no? Ang talagang dapat sambahin ay ang Diyos. Okay. So ano po ba ang mga gawain ng mga anghel? Okay, ang binasa po natin kanina sa Hebreo Kapitulo 1 or 1, versikulo 13 at 14. Ngunit kanina sa mga anghel, sinabi niya kailanman lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Libaga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan. Sila nga po ay mga ministering spirits, no? Kaya nung panahon nga po ni Lot, kita po natin, sila po ay bumisita, no, sa bahay ni Lot, no, bilang mga tao, no? At yung mga anghel din po na yon, sila po yung tumulong kina Lot upang lumabas doon sa Sodoma at Gomora dahil nga yun po ay gugunawin, no? So sa unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 21, ang sabi po, pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangin, na huwag mong gagawin ang anumang payo. No? Kaya ang mga anghel po, no, ay lubos na nakikipagtulungan sa Ama at sa Anak. Kaya kung ano pong iniutos, no, ng Diyos, ay yun po ang ginagawa po ng anghel, no? Sa Genesis chapter 28 verses 12 and 13, at nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon at narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahigaan mo ay bibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. So ito po yung panaginip ni Jacob. Nakita niya po yung hagdan, no, na mula sa lupa patungo sa langit at nakita niya yung mga anghel nagmamanhik manaog. No, ganun din po sa panahon natin ngayon hanggang sa panahon natin ngayon, no, ang mga anghel po ay nagmamanhik manaog, no? At marami pong gawain ang mga anghel, no? Tayo po ay binabantayan, ingatan, no? At gawain din po ng mga anghel, bantayan kung ano po yung ginagawa natin. Sila rin po ay tagapagtala ng ating mga ginagawa. Kung ito po ba ay mabuti, kung ito po ba ay masama, yan po ay tinatala po nila, no? Sa mga susunod po natin na pag-aaralan din po natin yung mga aklat po sa langit, no? So sa Daniel chapter 9 verses 21 and 23, oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maniksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kanya akong tinuruan at nagipagsalitaan sa akin.
at nagsabi, "O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa simula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal. Kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain." Kaya ito naman po yung time na ah, hirap na hirap po si Daniel na unawain yung 2,300 days. O kaya pinadala po ang anghel na si Gabriel. At ah, ang anghel po ay napakabilis din. No? Ang kanilang bilis ay lagpas sa pangunawa. Halimbawa po, ang panalangin ni Daniel, hindi pa natatapos pero ang sagot po ay nandyan na. No? Dala-dala ni Gabriel mula sa langit. Ayan. Sa mga awit naman po, Kapitulo 34, versikulo 10, ang sabi po, ang anghel ng Panginoon ay humantong sa buong palibot ng natatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Yan po. Nabanggit nga po natin kanina, ang mga anghel, sila rin po ay nagpo-protect sa atin. Kaya pinoprotektahan po nila ang bayan ng Diyos. No? Sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 10, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. O kaya bawat isa sa atin, kahit ang mga bata, merong kanya-kanya pong mga anghel na nagbabantay. So yan po mga kapatid, mga kaibigan. Sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 10 naman po, ang sabi, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya nagagalak po sila kapag nagsisi ang isang makasalanan. Paano pa kaya kung marami no, ang nagsisisi? Ay talaga pong nagagalak po ang mga anghel sa langit. Sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 13 at 14, at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Okay, so di ko lang po sinama yung ibang verse para hindi po humaba. No? Pero yan po yung time na si Jesus po ay pinanganak. Kaya nagkaroon na sila ng masayang bahagi sa pagsilang ni Kristo. Kaya sabi nga po dyan sa talata, sila po ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Yan. Sa mga gawa naman po, Kapitulo 12, versikulo 10, 7 hanggang 9, sabi po, at narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan. At pinapik si Pedro sa tagiliran at siya ay ginising. Na sinasabi, magbangon kang madali, at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya nakakita siya ng isang pangitain. No? Kaya napakaganda po ng story yun na ito, mga kapatid, mga kaibigan. So atin pong babasahin sa Acts chapter 12. Kung paano po ay tinulungan po ng anghel si Apostle Peter na takas sa kulungan o makalabas sa kulungan. No? At dito nga po ay sinasabi na hindi po siya makapaniwala. No? So, dadako na po tayo sa iba't ibang klase ng mga anghel. No?
So sa Isaias, Kapitulo 6, versikulo 2 at 6, ang sabi po, sa itaas niya ay nakakatayo ang mga serapin. No? So ano po ba yung serapin? So ito po ay isang uri ng anghel na mayroon pong 6 na pakpak. Ang sabi po dyan, bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. Na magagayon nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha na mga pang-ipit mula sa dambana. Kaya ito po yung uri ng anghel na nakita po ni Propeta Isaias, kanyang pangitain, no? Na ito rin po yung naglagay sa kanya ng live coal. Yan po. Kasi kung babasahin po natin sa Isaiah chapter 6 or Isaiah chapter 6, no, na kung saan ay sinabi ni Propeta Isaias na sino ba daw siya, no? Na marumi daw ang kanyang kumbaga hindi karapat-dapat na magsalita or maging mensahero ng Diyos. Dahil siya ay tingin niya sa kanyang sarili, no? Kaya nga sabi doon, ang kanyang dila ay marumi kung di pa ako nagkakamali. Kaya binigay po, o nilagay sa kanyang bunganga itong live coal or yung nagbabaga, no? Na may baga sa kanyang kamay, sabi nga po diyan. Hindi naman po literal yun. Kaya nakita lang po yun sa pangitain. No? So, sa Exodus, Kapitulo 25, versikulo 16 hanggang 18. So, yun po, yung una po nating binasa na talata, nabasa po natin ang serapin. Ang serapin ay may 6 na pakpak. Ito naman po, sa Exodus, Kapitulo 25, versikulo 16 hanggang 18, at iyong sisidlan sa kaban ang mga kinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo, at gagawa ka ng isang luklukan ng awa na taganas na ginto na may 2 sikot kalahati ang haba niyon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyon. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pumukpok, yung gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. No? Kaya ang kerubin, no, ay makikita po ito sa loob ng santuario doon sa ibabaw po ng mercy seat or luklukan po ng awa. So saan po ba natin matatagpuan yung mercy seat? No, doon po sa kabanal-banalang dapo or most holy place. Sa mga susunod po nating pag-aaral, ay pag-aaralan din po natin ang santuario. No? So, yan po. Yung una natin na banggit, pinag-aralan, nung uri ng anghel, yan po ay serapin. Ngayon na naman po ay cherubim. At sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya may nabanggit po dyan na arkanghel. No? So, kung titingnan po natin sa original na translation, pag sinabi pong archangel are chief of the angels, wala pong iba kundi si Kristo. Wala pong ibang tinutukoy na arkanghel kundi si Kristo. Kaya sa tinig po ni Jesus Christ, no, ang mga namatay po kay Kristo, sabi nga po dyan, may tinig ng arkanghel. Okay, sabi po yan, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Okay? So, pag-aaralan din po natin sa mga susunod na pag-aaral, no, yung iba't ibang uri ng resurrection or pagkabuhay na maguli. No? So,
kapatid, yan, yung unang mabubuhay ay yung mga nangamatay po kay Kristo. Okay, bilang po ng mga anghel. So, gaano po ba karami ang mga anghel? Kaya po ba nating bilangin? So, ang sabi po sa Apokalipsis, Kapitulo 5, versikulo 11, at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000 tigsa 10,000 at libo-libo. Yan. So, kung babasahin naman po natin ang Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 22, ang sabi po ay ganito, datapat nagsilipat kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. No? So, yan po, di po natin mabilang ang bilang na po ng mga anghel. Sabi nga po dyan, ang bilang nila ay 10,000 tig sa 10,000 at libo-libo. Okay? Mahirap po bilangin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Revelation chapter 5 verse 11, sa English nga po, ang sabi ay 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Okay? So, yan po yung atin pong pag-aaral tungkol po sa mga anghel sa tanghali pong ito. At nawa ay marami po tayong matutunan. At tandaan din po natin na sa pagdating po ni Kristo, sa ikalawang pagparito po ni Kristo, ay hukburin po ng mga anghel ang kasama niya, bababa dito sa lupa. No? Kaya sigapin po natin na tayo po ay maging tapat, no? Na sasalubong hanggang sa pagdating ni Kristo, na sasalubong po sa kanyang ikalawang pagparito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghali po ito at sa susunod po na pag-aralan po natin ay ang kamatayan or death. Totoo ba na kapag namatay na ang ating mahal sa buhay, ay sila po ay nagpapakita o nabubuhay muli, na pag namatay po ba ang tao, diretso na po ba sa impyerno, diretso na po ba sa langit? So pag-aaralan po natin yan sa atin pong susunod na pag-aaral. So pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghaling ito, na marami po tayong natutunan sa ating pong pag-aaral tungkol sa mga anghel, sa pangalan po na ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Joe Mark, sa iyong pagtalakay sa ating paksa ngayon patungkol sa mga anghel. At tinalakay niya ang physical characteristic ng anghel, work of the angels, and a different order of the angels, at yung number of angels. Kaya nawa ay tulungan yung ating mga taga-subaybay sa ating napag-aralan ngayon kung paano ito ay magbigay ng kalinawan o kaunawaan para sa atin patungkol sa ginagampanan ng anghel. At ngayon po ay wala tayong nakita ng mga prayer request. Ngayon ay tayo mananalangin at ating idudulog sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan. General na prayer na lang ating ibibigay para sa ating mga taga-subaybay at ganoon din sa ating mga mahal sa buhay. At ngayon po tayo ay manalangin para sa ating closing prayer. At the same time ay ating idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Tayo po ay yumuko at tayo pumikit. At kung tayo mayroong chance na tayo lumuhod, tayo po ay lumuhod. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, dakilang Diyos, aming pinupuri, dinadakila at niluluwalhati ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong habag, at sa iyong pag-ibig na patuloy na pinagkakaloob sa amin. At kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito sa
oras na ito na kami yung patuloy na ginabayan at pinatnubayan at muli kami ay nakapag-aral ng mga salita sa pangunguna ng aming speaker. Nawa ay tulungan ang lahat ng nag-tune in sa Facebook Live kung paano nagkaroon kami ng kalaman patungkol sa anghel. Kaya nawa ay tulungan kami. Ito ay magbigay sa amin ng kalakasang espiritual kung paano kung ang bawat isa ay aming susundin ang iyong kalooban, ay kami ay patuloy na iingatan ng mga banal na anghel. At tulungan po kami, ganun din ang aming mga taga-subaybay na maaaring sila ay may mga karamdaman, merong sakit sa kanilang physical, ganun din sa spiritual. Wala pong imposible sa inyo, O Diyos, sapagkat kayo ang dakilang manggagamot sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin. Nawa ay hipuin ng iyong mapagpalang kamay upang makamit ang kagalingan. Ito po ay sangayon sa iyong kalooban. Patuloy po namin idinatalaga sa inyo, inilalapit si Brother Joseph Pulig, ganoon din po si Tatay Dante Mangoba, at si Brother Gabriel Gagatan. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam sa kanilang kalagayan, sa kanilang kondisyon. Sa inyo pong mga kamay, aming tinatalaga sila at nawahi po ng mapagpala niyong kamay upang makamit ang kagalingan. Ganun din sa lahat ng mga nakatune in sa Facebook Live na maaaring hindi namin nabanggit ang pangalan, ngunit sila may mga problema sa kalusugan pisikal at espiritual, nawahi niyo po silang pagalingin at sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin, mangyari po ang naayon sa iyong kalooban ay makamit nila ang kagalingan. At nawa, O Diyos, tulungan din ang programang ito, Messenger of the North, nawa ito ay lumawig at marami pang mga tao mapaabutan patungkol sa katotohanan upang sila ay madala sa paanan ng iyong krus. At nawa, O Diyos, ay pagpalain din si Brother Jomark at ang kanyang pamilya. Patuloy niyo po kaming tulungan at gamitin upang maipalam sa mga tao ang iyong mensahe. At nawa ay matanggap mo po ang aming dalangin at mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay dinadalangin namin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At sa ating pagpapatuloy, bago sa ating pagtatapos, ay bibigay muli natin ang panahon kay Brother Jomer para sa closing song.
Amen. Ating pasalamatan muli ang ating guitarist na si Brother Macmac at ganoon din po si Sister Michelle Bernardo para sa ating Valdez. Sister Michelle Bernardo Valdez sa kanyang closing song. At muli kami ay nagpapasalamat sa ating mga tagapanood, taga-subaybay ng ating programa na Messenger of the North. Sa susunod po na Bible study, ito ay ating gagawin sa Tuesday next week. At nawa ay muli kayo ay maka-tune in sa ating programa at nang tayo ay may pagpatuloy natin ang ating Bible study at marami pang mga taong mapaabutan ng salita ng ating Panginoon at sila ay madalas sa katotohanan. At muli ating pasalamatan ng ating kapatid, Brother Jomar, ganoon din sa ating mga kapatid na nakatune in sa ating Facebook Live. Once again, thank you so much sa inyong lahat at nawa ang pagpapala ng Diyos ang mapasa atin sa maghapong ito.